May lead na raw ang gobyerno kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na cyber attack sa ilang websites ng pamahalaan. Ang website ng Kamara muling isinara dahil sa mga kaduda-dudang aktibidad. May ulang balita sina Mark Salazar at Sandra Aguinaldo. Bago mag-alauna ng hapon, nang alisin muli ang website ng Kamara dahil umano sa kaduda-dudang aktibidad ayon sa Office of the Secretary General. Parang naging hit na yung website natin. Dati walang nag-a-access nung, ngayon ang dami. Meron pang from other countries. Bukod sa dami at kaduda-dudang pagbisita sa website, may tangka raw na muli itong i-hack. Pero posible raw na wala itong kaugnayan sa naunang hacking. Meron na raw person of interest ang Department of Information and Communications. Parang we open the can of worms. Nakita nila, oy, meron doon. Diba? Parang tingnan natin. Sige, na-up nila. Tingnan nga natin. Sige nga, kung nagawa na nila yung naayos. Baka atakihin yung system namin. Yun, pag yun ang na-attack, medyo very sensitive yun. Pwede nilang baguhin yung information dun to create problems and chaos. Sa mismong araw na na-hack ang website ng Kamara nitong linggo, nagtangka rin palang i-hack ang website ng Senado. Na-detect daw ng anti-hacking software ang mataas na traffic at malicious request sa Senate website na posibleng galing sa Germany, US, Vietnam at sa Pilipinas. It's essentially just them trying to vandalize or putting graffiti in the homepage or the denial of service by brute force, meaning they'll force us to go offline. Napigilan naman daw ito at walang personal na datos na nakuha. The only possible private data that they can mine would be our email server. But none of our senators as of the present moment use our email servers. So it will not be compromised at all. Bago niyan, PhilHealth ang pinuntirya ng cyber attack incident na inuusisa na ng Senado. Did they get sensitive files? I mean, for example, yung kung ano sakit ng mga tao and everything. Based on our analysis, Mr. Senator, Mr. Chair, ang nakuha po nila is personally identifiable information, which includes membership ID, full names of some of the members, their birthday, etc. Hindi umano kasamang nalantad ng pangalan ang kondisyon ng isang pasyente. Nitong weekend lang, 100% na nabawi raw ng PhilHealth ang sistema mula sa hacker. We were able to contain the spread of the virus, Mr. Chairperson, and then the next step was to eradicate it. Our next goal was to recover and then turn on our systems. May lead na rin daw ang gobyerno sa nasa likod ng sunod-sunod na cyber attack sa mga ahensya nito. Pero hindi pwedeng ilahad sa publiko kaya ginawang closed-door executive session ang pagdinig. Ito ang unang balita. Mark Salazar. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.